Ang asawa ko ay naaksidente sa sasakyan at napadpad sa ospital. Sa kuwarto sa tabi ay may isang matandang lalaki na walang dumadalaw. Araw-araw ko siyang dinadalaan ng almusal. Bago siya makaalis, hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko at bumulong ng may pagmamadali na nagpalamig ng dugo ko. Umalis ka na sa kanya ngayon. Hindi ko naintindihan. Noong una, akala ko naguguluhan lang siya. Epekto na ng katandaan. Pero paglabas ko sa ospital 3 araw pagkatapos, nagsimulang magkaroon ng saysay ang bawat salita niya. At ang natuklasan ko ay nagpapatunay na matagal na palang bulag ako. Ako si Valentin, 48 anyos, at hanggang sa aksidente na yon ay akala ko kilala ko ng lubos ang asawa ko. Akala ko pagkatapos ng 23 taon na pagsasama, wala nang lihim sa amin. Mali ako ng todo. Nagsimula ang lahat isang Martes hapon. Bagong dating lang ako galing sa shift ko, sa pabrika ng industrial packaging kung saan ako supervisor. Karaniwang araw lang, walang inaasahang magbabago. Si Martha ay dapat umuwi mga alas 6. Palagi siyang late umuwi mula sa real estate agency kung saan siya nagtatrabaho. Pero nang hapong yon, tumawag ang cellphone ko alas -5:30. Unknown number. Kumusta po, Ginoong Valentin Reyes? Tanong ng formal na boses ng babae. Mula po kami sa ospital ng San Rafael. Naaksidente po ang asawa ninyong si Martha. Stable daw siya, pero kailangan ko raw pumunta agad. Parang lumubog ang puso ko sa tiyan. Kinuha ko ang susi, pitaka, at tumakbo sa kotse. Habang nagmamaneho patungo sa ospital, hindi tumitigil ang isip ko sa mga kakilakilabot na imahe. Aksidente. Paulit-ulit na tumatalbog ang salitang yon sa utak ko. Mas binilisan ko pa ang takbo, kahit dapat hindi. Pagdating ko sa emergency, isinama ko ng nurse kay Martha. Nakahiga siya sa stretcher. May benda sa noo at nakabendang brasong kaliwa. May mga pasa sa lig at mukhang mas naiirita kaysa matakot. Valentin, sabi niya pagkakita sa akin. Pagod at inis ang boses. Hindi naman malala. May isang tangaraw na lumabag sa stoplight at binangga ako sa side ng driver. Sira na raw ang kotse. Lumapit ako para hawakan ang libreng kamay niya, pero inalis niya ito ng bahagya. Parang naiinis sa haplos. Okay ka lang ba? Masakit ba? Masakit lahat, sagot niya habang nakatingin sa kisam. Iobserba raw ako dahil tinamaan ang ulo ko. 2 o 3 araw daw. Sayang daw sa oras. Nagulat ako dahil hindi siya mukhang natatakot o natutuwa na nakita ako. Parang naiinis lang sa sitwasyon. Inisip ko na dahil sa sakit, pagod, epekto ng gamot. Palaging may dahilan ang mga mahal natin. Pumasok ang batang doktor at ipinaliwanag na mild concussion lang daw. Walang malala, pero kailangan i-monitor para sa anumang senyales ng brain injury. Binigyan siya ng kwarto sa 3rd floor. Sinamahan ko siya habang itinatulak sa wheelchair. Maliit ang kwarto, 2 kama na pinaghihiwalay ng berdeng kurtina. Sa kabilang side ay ang matanda. Hindi ko pa siya nakikita, pero narinig ko ang mahinang ubo mula sa likod ng kurtina. Grabe, bulong ni Martha nang mayupo siya sa kama. Makakasama pa sa kwarto ang hindi kilala. Hindi na maaaring mas masahol pa. Mga ilang araw lang yan. Sabi ko para pakikalmahan siya. Babalik ako bukas ng maaga. Dadalhan ko ang mga gamit mo, kahit ano. Walang sagot. Kinuha niya ang cellphone sa side table at nagsimulang magbasa ng messages na nakakunot ang no. Ni hindi man lang ako tiningnan nang magpaalam ako. Nang gabing yon sa bahay, parang kakaiba ang pakiramdam. Sobrang laki at walang laman ng kama. Hindi naman kami sobrang sweet nitong mga nakaraang buwan. Pero ramdam ang kawalan niya. Nagbuyat ako. Iniisip ang aksidente, kung gaano kas-fragile ang buhay, kung paano nagbabago ang lahat sa isang segundo. Kinabukasan, alas 8 ako dumating sa ospital. Dala ko ang bag na may malinis na damit para kay Martha, charger, ilang magazine. Pagpasok ko, gising na siya, nakaupo sa kama at nakadikit ang cellphone sa tenga. Pagkakita sa akin, pinutol niya agad ang tawag. Sino yon? Tanong ko nang hindi nag-isip. Wala, sa trabaho. Matigas at maikli ang sagot. Inilagay ko ang bag sa upuan. Dinala ko lahat ng hiniling mo. Hindi man lang binuksan ang bag. Bumalik siya sa cellphone. Doon ko narinig ang boses mula sa kabilang kurtina. Pasensya na po, binata. Matutulungan niyo po ba ako rito? Sumilip ako. Sinusubukan na matanda na abutin ang baso ng tubig na malayo sa side table. Mga 75 anyo siguro, o higit pa. Mukha puno ng kulubot, buhok puti na puti. Nanginginig ang kamay, pero malinaw at matalim ang mata. Sige po, sabi ko at lumapit. Inabot ko ang baso.
Hinawakan niya ito ng dalawang kamay na parang kayamanan. Salamat, maraming salamat po. Ako po si Ernesto. Malambot at magiliw ang boses. Ako po si Valentin. Ikinagagalak po. Mas maayos na po ba ang misis ninyo? Opo, salamat. Observation lang po. Tumango ng dahan-dahan si Mang Ernesto. Buti naman at nandito kayo sa kanya. Mahalaga yon. May kakaibang lungkot sa tono niya. Tiningnan ko ang side niya ng kuwarto. Walang bulaklak, card, o bakas na may dumalaw. At kayo po, tanong ko. May pamilya po bang dumarating? Ngumiti siya, pero malungkot ng ngiti na sumasakit. Wala na po. Hindi ko na tinanong pa. Bumalik ako kay Martha na abala pa rin sa cellphone. Parang wala lang ako. Umupo ako sa upuan sa tabi ng kama at sinubukang makipag-usap. Pero monosyllables lang ang isinagot niya. Hindi man lang ako tinitingnan. Gusto mo bang dalhan kita ng pagkain? Tanong ko pagkatapos ng ilang sandali. Hindi na. Okay na ang pagkain dito sa ospital. Sigurado. Pwede akong bumili sa labas, sa favorite mong lugawan o sa mga siopaw. Valentin, hindi mo kailangang magstay buong araw. Kailangan ko magpahinga. Natigilan ako. Parang sagabal ako sa kanya. Parang pabigat. Tumayo ako ng dahan-dahan. Pilit pinipigilan ang sakit sa narinig. Sige, pahinga ka muna. Babalik ako mamaya. Lumabas ako ng kuwarto na may bara sa lalamunan. Sa hallway, huminto ako sandali para huminga ng malalim. Doon ko napagdesisyunang, kung ayaw niya ng kasama ko, makakatulong man lang ako sa iba. Bumaba ako sa kantin ng ospital. Bumili ng 2 kape at ilang pandesal at ensaymada. Bumalik ako at lumapit sa side ni Mang Ernesto. Gusto po ba ninyo ng kape? Tanong ko. Kumislap ang mata niya na parang binigyan ko siya ng ginto. Ay nako, binata, hindi mo naman kailangang mag-abala. Wala pong abala. Doon nagsimula ang lahat. Sa susunod na 2 araw, naging routine ko na. 8:00 ng umaga, 2 kape at almusal. Isa para sa akin, isa para kay Mang Ernesto. Si Martha, wala raw gusto. Sabi niya busog na siya, hindi gutom. Tigilan ko na raw ang pagdadala ng ganun. Noong una kong dalhan si Mang Ernesto ng almusal, akala ko ons lang yon. Simpleng kabutihan. Pero pag nakita ko kung paano lumiwanag ang mukha niya, kung paano niya hinawakan ang tasa na parang kayamanan, may gumalaw sa loob ko. Lubos na mag-isa ang matandang ito. Walang dumadalaw, walang tawag, wala. Alam mo ba, Valentin, sabi niya noong unang umaga habang kinakagat ang pandesal. 3 araw na ako rito at ikaw ang unang taong umupo at nakipag-usap sa akin ng matagal. Mabait ang mga nurse pero palaging nagmamadali. Naiintindihan ko naman, marami silang pasyente. Bakit po kayo na ospital, Mang Ernesto? Tanong ko. Problema sa puso. Wala nang bago sa edad ko. Sabi ng doktor, i-adjust lang daw ang gamot. Mga ilang araw pa raw observation. Huminto siya. Pero sa totoo lang, sa tingin ko hindi sila nagmamadali mag-discharge kasi alam nilang walang tao sa bahay ko pag-uwi ko. Nasaktan ako sa sinabi niya. Hindi reklamo, simpleng katotohanan lang na sinabi ng payapa. Habang nag-uusap kami, narinig ko si Martha sa kabilang kurtina. Nasa telepono na naman. Ibang-iba ang boses niya. Malambot, halos mapagmahal. Tumatawa siya sa sinasabi ng kausap. Pagkababa niya ng tawag at nakita akong nakatingin, nagbago agad ang ekspresyon. Ano? Tanong niya ng defensive na nagsimula niyang gamitin sa akin. Wala. Narinig kitang tumawa. Buti naman mas maayos na ang pakiramdam mo. Sa trabaho yon, sabi niya agad, masyadong mabilis. May kinukwento lang na nakakatawa tungkol sa kliyente. Tumango ako. Wala naman dapat akong iduda. O kaya yon ang sinasabi ko sa sarili ko. Nang hapong yon, bago ako umalis, pinigilan ako ni Mang Ernesto. Valentin, ayoko ngang makialam. Pero mukhang may galit ang misis mo sa'yo. Nagulat ako sa tanong. Bakit niyo nasabi? Pasensya na. Napansin ko lang na hindi siya masyadong masaya pag nandito ka at mukha kang malungkot. Nilunok ko ang laway. Nakakahiya na napansin pa ng estranghero ang mga bagay na pinipilit kong balewalain. Hindi po, okay lang. Naiirita lang siguro dahil sa aksidente, sakit, ospital. Tumango siya ng dahan-dahan. Pero ang mata niya ay parang hindi naniniwala. Saig. Pasensya kung nakialam ako. Hindi na ako sumagot. Pero nanatili sa isip ko ang sinabi niya. Nang gabing yon, sa maluwang na kama, hindi ko maiwasang isipin ang mukha ni Martha. Kung paano nagbabago ang boses niya sa telepono. Kung paano niya ako pinaalis pagdating ko pa lang. Kinabukasan, dala ko na naman ang almusal. Pagpasok ko,
Hindi man lang ako binati ni Martha. Naka-earphones siya at nanonood sa tablet. Hinawakan ko ng mahina ang balikat niya para ipaalam na nandun na ako. Tinanggal niya ang isang earphone. Andito ka na. Hindi tanong, hindi bati. Parang statement lang na nagsimulang umulan. Opo, dinala ko ang orange juice na gusto mo. Itabi mo na lang. Isinuot ulit ang earphone. Tumayo ako roon na parang tanga. Hawak ang juice na hindi man lang tiningnan. Inilagay ko na lang sa side table at lumipat kay Mang Ernesto. Magandang umaga, binata. Ngumiti siya ng tapat. Muli na naman kasama ang magikal mong kape. Magandang umaga po, Mang Ernesto. Kumusta po kayo? Mas mabuti na ngayong nandito ka. Medyo sumasakit ang dibdib, pero sabi ng doktor normal lang daw. Adjustment daw. Nag-almusal kaming dalawa. Ikinikwento niya ang mga kwento noong bata pa siya. Noong accountant siya sa textile company. Kung paano niya nakilala ang asawa niya sa sayawan, mahigit 50 taon na ang nakalipas. Tungkol sa anak niyang umalis sa abroad, 15 taon na ang nakalipas at hindi na bumalik. At ang misis niyo po? Tanong ko ng maingat. Pumanaw na po mga 2 taon na ang nakalipas. Cancer. Medyo nanginig ang boses niya. 48 taon kaming magkasama. Bigla na lang, wala na, katahimikan na lang. 48 taon, paeho ng edad ko ngayon. Napaisip ako kay Martha at sa akin. 23 taon na tayo. Makakaabot ba kami sa 48? Gusto ko ba talagang makarating sa ganoong edad na ganito ang pakiramdam ko? Mang Ernesto, sabi ko pagkatapos ng ilang sandali. Pwede po bang magtanong ng personal? Siyempre. Sa loob ng 48 taon, palagi po ba kayong masaya? Matagal siyang tumahimik, uminom ng kape, tumingin sa bintana. Hindi palagi, Valentin. May mga panahong mahirap. May mga taon na halos hindi kami nag-uusap. Pero lagi naming pinangangalagaan ang respeto at pag-aalaga sa isa't isa. Yon ang mahalaga. Respeto. Pag-aalaga. 2 salitang hindi ko na mayugnay sa aming pagsasama nitong mga huling buwan. Nang hapong yon, may mga dumalaw kay Martha, 2 kasamahan sa trabaho. Mga 1 oras silang nagtawanan at nag-uusap ng mahina. Pagkakita sa akin na nakaupo, 1 tango lang ang binigay ng isa, malamig. Yung isa, hindi man lang tumingin. Hindi ako ipinakilala ni Martha. Wala man lang, siya ang asawa ko. Parang parte lang ako ng muebles. Pag-alis nila, lumapit ako. May kailangan ka pa ba bago ako umalis? Wala na. Bukas na raw ako ma-discharge, di ba? Opo, sa umaga. Susunduin kita ng maaga. Hindi na kailangan. May susundo na sa akin. Natigilan ako. Sino? Kasamahan. Malapit lang naman sa bahay. Pero ako naman ang asawa mo, Martha. Pwede akong mag-leave sa trabaho. Valentin, may pasok ka. Sayang ang kalahating araw mo. Naayos ko na. Hindi lohika yon, diretsong pagtanggi. Kinagat ko ang dila para hindi masabi ang pwedeng pagsisihan ko. Tumango na lang ako at lumabas. Sa hallway, sumandal ako sa dingding. Huminga ng malalim. May dumaan na nurse at tinanong kung okay lang ako. Sinabi kong, pagod lang. Pero kasinungalingan yon. Hindi ako pagod, devastated ako. Bumalik ako sa loob. Diretso ako kay Mang Ernesto. Tiningnan niya ako at walang sinabi. Pero ang mata niya puno ng pag-unawa. Yung klaseng pag-unawa na taglay lang ng mga nakaranas na ng maraming buhay. Mang Ernesto, bulong ko. Sa tingin niyo po ba, pwede kang maging kasal sa isang tao, pero pakiramdam mo mag-isa ka pa rin? Hindi agad sumagot. Isinara niya ang binabasang libro. Tinanggal ang salamin at tinitigan ako. Valentin, sasabihin ko sa iyo ang natutunan ko ng huli na. Minsan, ang pinakamalalim na pag-iisa ay hindi ang walang kasama, kundi ang kasama mo pero parang wala ka sa paningin niya. Tulad ng suntok sa tiyan ang mga salita niya, dahil yon nga ang nararamdaman ko. Hindi ako nakikita ni Martha. At ano po ang ginawa niyo? Nagtiis ako ng maraming taon. Akala ko magiging maayos ang lahat ng kusa. Akala ko kung mas matiyaga ako, mas understanding, mas mabait, magiging okay. Mali ako. Huminto siya. Marami akong pinagsisisihan, binata. Maami. Hindi ako halos makatulog ng gabing yon. Ang mga salita ni Mang Ernesto ay umiikot sa isip ko. Nagtiis ako ng maraming taon. Ginagawa ko ba yon? Naghihintay na lang na magbago ang lahat ng kusa. Kinabukasan, pumunta ako sa ospital kahit sinabi ni Martha na huwag na. Hindi ko kayang manatili sa bahay, alam kong alis siya ng araw na yon. Kailangan ko siyang makita. Makasigurado na okay siya, kahit na parang pabigat ang presensya ko sa kanya. Pagpasok ko 9 ng umaga,
Nakabihis na si Martha. Nakaupo sa kama na may maleta sa tabi. Nasa telepono na naman. Pagkakita sa akin, nagbago agad ang mukha, hindi gulat, kundi inis. Kailangan ko munang mag-end call, sabi niya sa telepono. Kita tayo mamaya. Binaba niya at tiningnan ako. Sabi ko sa iyo hindi na kailangan pumunta ka pa. Asawa kita, Martha. Siyempre dadalaw ako. Valentin, sabi ko nga susunduin ako ni Adrien. Si Adrien, unang pagkakataon na nabanggit ang pangalang yon. Si Adrien, kasamahan ko sa agency. Ipinakilala ko sa iyo sa Christmas party. Di ba naalala mo? Hindi ko naalala. Sa party na yon, sobrang dami ng tao. Halos hindi ako nakipag-usap kahit kanino. Halos pinilit niya akong sumama, tapos pagdating doon nawala siya sa mga kasamahan, at ako naiwan sa sulok na may hawak na wine na hindi ko gusto. Ah, nga pala, pagsisinungaling ko. Sige, susunduin niya ako sa kalahating oras. Umupo ako sa upuan ng walang sabi. Sa kabilang kurtina, gising na si Mang Ernesto. Narinig ko siyang gumalaw. Magandang umaga po, sabi ko habang sumisilip. Magandang umaga, Valentin. Alis na pala ang misis mo ngayon. Opo, ma-discharge na po. Buti naman. Siguradong masaya na siyang makauwi. Tumingin ako kay Martha. Nakatingin siya sa cellphone na nakakunot ang noo. Nakapamewang labi. Hindi masaya ang itsura niya. Parang nagmamadali. Mang Ernesto, kayo po. Kailan po ang discharge nyo? Bukas daw, kung maayos ang resulta ng test ngayon. Kailangan ko pa ng hatid pa uwi. Pwede po akong dumaan bukas. Nagilaw ang mukha niya. Talaga bang gagawin mo yon para sa akin? Siyempre po, walang problema. Ay, binata, hindi mo alam kung gaano ko yan na-appreciate. Mahaba ang biyahe sa taxi at masakit pa ang dibdib ko. Huwag po kayong mag-alala, bukas po ako pupunta. Narinig ko ang mahinang TSS mula sa side ni Martha. Lumapit ako. May problema ba? Wala. Walang tingin sa akin, pero ang tono niya ay nagsasabi ng kabaligtaran. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang isang babaeng mga 40 anyos. Mahaba at maitim ang buhok, naka-gray suit na elegante. Si Adrien. Pumasok siya na may malaking ngiti at diretso kay Martha. Mahal, kumusta ka na? Niyakap niya ng mahigpit at pamilyar. Ibinalik ni Martha ang yakap. Mas okay na, gusto ko nang makalabas rito. Sige, tara na. Kinuha ni Adrien ang maleta ni Martha nang hindi man lang ako tiningnan. Adrien, sabi ko habang tumatayo. Ako si Valentin, asawa ni Martha. Tumingin siya sa akin na parang ngayon lang niya ako napansin. Ah, kumusta? Malamig at formal ang bati. Inabot niya ang kamay ng mekanikal. Ikinagagalak. Walang galak sa boses. Tumayo si Martha. Tiningnan kung may naiwan. Sige, tara na. Wala ka bang kailangan pang tulungan? Tanong ko. Hindi na. Adrien, tulungan mo ako. Magkita na lang tayo sa bahay. Tumango si Martha nang hindi ako tinitingnan. Nauna nang lumabas si Adrien na may dala ang maleta. Sumunod si Martha. Sandali lang siyang tumigil sa pintuan. Salamat sa pagdalaw mo nitong mga araw, sabi niya, pero parang obligasyon lang na sinabi, hindi bukal sa puso. At umalis silang dalawa, nagtawanan pa habang nasa halway. Naiwan akong nakatayo roon na parang gunggong, nakatingin sa saradong pinto. Valentin. Ang boses ni Mang Ernesto ang nagbalik sa akin sa realidad. Halika, upo ka muna. Lumapit ako at naupo sa upuan. Parang may mabibigat na bato sa dibdib ko. Okay ka lang ba? Tanong niya. Opo, medyo hindi ko alam. Minsan pakiramdam ko mas gusto pa ng asawa ko ang kasama kahit sino kaysa sa akin. Tumahimik si Mang Ernesto. Pinag-aaralan niya ako ng mga matang parang nakakakita ng higit pa sa nakikita ko. Pwede kitang sabihan ng isang bagay, Valentin. At sana huwag mong isipin ng masama. Sage po. Pinapanood kita nitong mga araw. Ang paan ng pag-usap niya sa iyo. Kung paano ka natitinag tuwing sinasaktan ka ng salita niya. Marami na akong nakita sa buhay, at naniniwala ako. Ang taong nagmamahal sa iyo ay hindi ka pinaparamdam na ganito. Parang malamig na tubig na binuhos sa akin ang mga salita niya. Gusto kong ipagtanggol siya. Gusto kong sabihing mali siya. Stress lang siya sa aksidente. Hindi ganoon ang sitwasyon. Pero hindi ko magawa dahil sa loob ko alam kong totoo. 23 taon na kami, bulong ko. 23 taon. Hindi pwedeng lahat ng yon ay kasinungalingan. Hindi ko sinasabing lahat ay kasinungalingan, Valentin. Pero ang mga tao, nagbabago. O minsan, tinigilan na lang nilang itago ang tunay nilang pagkatao. Nagtagal pa ako roon. Nagkwentuhan kami ng iba pa.
Marami pa siyang ikinuwento tungkol sa buhay niya noong bata pa siya, noong iba pa ang mundo. Maya-maya, dumating ang nurse para sa test niya, kaya nagpaalam na ako. Bukas po pupunta ako para sunduin kayo, sabi ko. Mga 10:00 po ng umaga, okay lang po ba? Sage, binata. At Valentin, mag-ingat ka. Mangako kang mag-iingat ka. Mangako po ako. Lumabas ako ng ospital na may kakaibang pakiramdam. Sa isang banda, naluoy na okay na si Martha at hindi malala ang aksidente. Sa kabilang banda, may emptiness na hindi ko maipaliwanag. Parang may nabasag sa amin. At ngayon ko lang napapansin. Pag-uwi ko, andun na si Martha. Nakahiga sa kama at abala sa cellphone. Ni hindi man lang tumingin pagpasok ko. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ko. Okay lang, pagod. Gusto mo bang ipagluto kita? Wala akong gana. Tumayo ako sa pintuan ng kuwarto. Bahay ko to, kuwarto ko to, asawa ko to. Pero pakiramdam ko parang estranghero ako. Martha, may nagawa ba akong mali? Sa wakas tumingin siya. Ano? May inis ba ako sayo? Hindi ako galit, Valentin. Gusto ko lang magpahinga. Pero nitong mga araw, sobrang layo mo. Naaksidente ako ng kotse. Inaasahan mo bang magdidisco ako? Hindi. Pero, wala naman. Pagod lang ako. Pwede mo ba akong iwan muna? Bawat salita ay parang kutsilyo. Lumabas ako ng kuwarto at dahan-dahang isinara ang pinto. Pumunta ako sa sala at naupo sa sofa. Katahimikan ng buong bahay. Mabigat, hindi komportable. Naisip ko si Mang Ernesto, ang mga sinabi niya. Naisip ko kung paano niya niyakap si Adrien nang may higit na lambing kaysa sa ipinakita sa akin nitong mga buwan. Naisip ko ang mga tawag na pinuputol pagdating ko. Naisip ko kung paano nagbabago ang boses niya pag may kausap siyang iba. May mali. Matagal ko nang nararamdaman, pero pinili kong balewalain. Pinili kong maniwala na guni-guni lang, paranoia lang, okay lang ang lahat. Pero hindi ko na kayang magsinungaling sa sarili ko. Nang gabing yon, natulog ako sa sofa, hindi dahil hiniling niya, kundi dahil hindi ko na kaya matulog sa tabi ng taong nagpaparamdam sa akin na mag-isa. Nanatili ako roon sa dilim, nakatingin sa kisame. Iniisip kung kailan nagsimula ang lahat. Kailan huli siyang tumingin sa akin na may pagmamahal. Kailan huli kaming nag-usap tungkol sa higit pa sa gastusin sa bahay. Hindi ko na maalala, at yon ang pinakamasakit. Kinabukasan, maaga akong nagising. Si Martha, nanatili sa kuwarto, ni hindi lumabas para mag-almusal. Nagtimpla ko ng kape, naligo, at umalis patungo sa ospital. Nangako ako kay Mang Ernesto na susunduin siya. At pangako yon natutuparin ko. Pagdating ko sa kuwarto niya, handa na siya, nakabihis ng simpleng damit pero malinis, nakaupo sa gilid ng kama na may maliit na bag sa tabi. Ngumiti siya pagkakita sa akin. Akala ko nakalimutan mo na ako. Hindi po kailanman, Mang Ernesto. Handa na po kayong umuwi. Higit pa sa handa. Tinulungan ko siyang tumayo. Dahan-dahan ang lakad niya, maingat, pero walang reklamo. Pinirmahan niya ang discharge papers. Nagpasalamat sa mga nurse. At lumabas kami ng ospital ng magkasama. Sa isang lumang subdivision ng lungsod siya nakatira. Mga bahay na isang palapag. Medyo magulo ang hardin, makitid ang kalye. Binigay niya ang address at nagmaneho ako ng tahimik habang siya ay nakatingin sa labas. Parang malalim ang iniisip. Matagal na po ba kayong nakatira roon? Tanong ko para matigil ang katahimikan. Buong buhay ko. 42 taon sa isang bahay. Binili namin ng misis ko noong bagong kasal pa kami. 20 taon naming binayaran ang mortgage. Iyon ang aming pride. Huminto siya. Ngayon, masyado nang malaki para sa akin lang. Pagdating namin, maliit ang bahay. Kulay kriyam ang dingding na kupas na dahil sa araw at ulan. Matataas na damo sa hardin at puno na nalalagas ang tuyong dahon sa daanan. Tinulungan ko siyang bumaba at naglakad hanggang sa pinto. Gusto niyo po bang tulungan ko kayong makapasok? Tanong ko. Huwag na, binata. Sobra na ang oras na ninakaw mo sa akin. Hindi po nakaw kung ginagawa ko ng buong puso. Ngumiti siya, kinuha ang susi, at binuksan ang pinto. Amoy bahay na matagal nang sarado ang loob. Walang buhay. Nakasarado ang kurtina at madilim. Kahit papaano po, payagan niyo akong tulungan kayong makaayos, sabi ko. Hindi tumanggi si Mang Ernesto. Pumasok kaming dalawa. Malinis ang loob pero walang buhay. Mga lumang muebles, mga larawan sa dingding. Wall clock na tumigil na. Parang frozen sa panahon. Naupo kami sa sala habang naghahanda ako ng tsaa. Nag-usap kami ng mga simpleng bagay. Panahon, doktor. Kung paano nagbago ang barangay sa paglipas ng taon.
Pero napapansin ko na pinagmamasdan niya ako ng mabuti. Parang may gusto siyang sabihin, pero wala pang tamang oras. Sa wakas sinabi niya, Valentin, pwede bang magtanong ng personal? Sage po, masaya ka ba sa kasal mo? Parang sinuntok ako sa dibdib. Tumahimik ako sandali. Masaya ba ako? Kailan huli akong naramdaman na masaya sa piling ni Martha? Hindi ko po alam, pag-amin ko. Sa tingin ko hindi ko na nga alam kung ano ang pakiramdam ng saya. Tumango si Mang Ernesto ng dahan-dahan. Parang nakumpirma lang ang alam na niya. Tumayo siya ng may kahirapan at lumapit sa isang side table malapit sa bintana. Binuksan ang drawer at kinuha ang isang bagay na nakabalot sa lumang tela. Bumalik siya at binuksan ito. Isang lumang bulsa na relo. Kupas na ang metal, gasgas na sa tagal. Binuksan niya ito, at nakita ko na nakatigil ang kamay sa 3:15 minuto. Ang relo na to, sabi niya ng mahina, ibinigay sa akin ng tatay ko noong 21 anyos ako. Sabi niya ito ang pinakamahalagang bagay ng pamilya natin. Minana pa raw mula sa lolo ko at sa lolo ng lolo ko. Taon-taon kong inaalagaan ito na parang kayamanan. Huminto siya. Pero alam mo ba kung ano ang natuklasan ko ilang taon na ang nakalipas? Umiling ako. Hindi kailanman gumana. Maganda lang sa labas. Niloko lang ako ng tatay ko dahil gusto niya maniwala ako na mayroon kaming kayamanan. Pero sa loob, sira na ito mula pa noong una. Inabot niya sa akin ang relo. Gusto kong ito ang itago mo. Mang Ernesto, hindi ko po matatanggap. Pamana po yan ng pamilya niyo. Kaya nga ito ibinibigay ko. Wala na akong pamilya. At kailangan mong maintindihan ito, Valentin. Tinitigan niya ako. Minsan, ang mga bagay na mukhang mahalaga ay mahalaga lang sa labas. Pwede kang gumugol ng maraming taon sa pag-aalaga sa isang bagay na matagal nang patay sa loob. Kinuha ko ang relo. Mabigat sa kamay ko. Malamig ang metal sa palat. Bakit niyo po sinasabi ito sa akin? Tanong ko kahit alam ko na ang sagot. Dahil 40 taon din akong namuhay kasama ang isang taong nagpaparamdam sa akin tulad ng ginagawa ng asawa mo sa iyo. Nagdiis ako. Kinumbinsi ko ang sarili na tungkulin ko yon. Na ang kasal ay habang buhay, na magiging maayos ang lahat. Pero lumala pa. At pag namatay siya, ang naramdaman ko lang ay pagpapawalang sala. Matagal akong nakonsensya dahil doon. Nanginig ng bahagya ang boses niya. Wala akong masabi. Nanatili ako roon, hawak ang sira na relo. Nararamdaman ang bawat salitang tumatagos sa akin. Valentin, mangako ka sa akin ng isang bagay. Mangako kang bibigyan mo ng pansin ang mga senyales, ang sinasabi ng intuition mo. Dahil pinabayaan ko yon at nasayang ang buhay ko. Mangako po ako. Nagdagal pa ako roon. Tinulungan ko siyang mag-ayos ng ilang gamit. Tiniyak kong may sapat na pagkain sa kusina. Binigyan ko siya ng number ko at sinabing tumawag siya kung may kailangan. Pag-alis ko, nakatayo siya sa pinto, kumakaway. Sa daan pa uwi, hindi ko maiwasang isipin ang relo. Inilagay ko ito sa glove compartment ng coats. Tuwing humihinto ako sa ilaw, tumitingin ako roon na parang mawawala ito. Isang bagay na mukhang mahalaga, pero sira sa loob. Pag-uwi ko, halos 3:00 na ng hapon. Nasa sala si Martha, nanonood ng tea. Pagpasok ko, bahagya lang akong tiningnan. Saan ka galing? Tanong niya nang walang gaanong interes. Dinala ko si Mang Ernesto sa bahay niya. Yung matanda sa ospital. Opo, buti na ipalabas na siya. Bumalik siya sa tea. Umupo ako sa kabilang sofa. Sinubukan kong panoorin ang sinya, pero hindi ko may focus ang isip. Nasa bahay pa rin ako ni Mang Ernesto, sa mga sinabi niya, sa relo. Martha, sabi ko pagkatapos ng ilang sandali. Pwede ba tayong mag-usap? Tungkol saan? Buntong hininga niya na parang mabigat na obligasyon ang hiling ko. Tungkol sa atin. Valentin, huwag kang magsimula. Hindi ako nagsisimula. Gusto ko lang makipag-usap sa iyo. Nanonood ako. Pagod ako. Sabi ng doktor kailangan ko magpahinga. 3 araw pa lang. Martha, discharge ka na. Okay ka na ba talaga? Ngayon mo pa sasabihin kung ano ang nararamdaman ko. Tumaas ang boses niya. Alam mo ba, Valentin? Sawang-sawa na ako sa palaging gusto mong mag-usap. Mag-usap, mag-usap. Hindi lahat kailangan ng malalim na usapan. Tumahimik ako. Ano pa bang masasabi ko? Tuwing sinusubukan kong lumapit, lalong lumalayo siya. Kumain kami ng tahimik ng gabing yon. Nagluto ako ng pasta dahil yon lang ang natira sa pantry. Halos hindi hinawakan ni Martha ang plato niya. Sabi niya wala raw gana. Pumasok siya sa kwarto at isinara ang pinto. Naiwan ako sa kusina na naghuhugas ng pinagkainan. Iniisip kung paano kami napunta rito. Kailan nagsimula.
Naalala ko ang unang mga taon. Hinintay niya ako pag-uwi ko galing trabaho. Nagluluto kami ng magkasama, nagtawanan, gumagawa ng plano. Saan nawala yon? Tinuyo ko ang mga pinggan at inilagay sa aparador. Pinatay ko ang ilaw. Pumunta ako sa kwarto na umaasa na gising pa siya. Kahit kaunti lang makapag-usap kami. Pero pagbukas ko ng pinto, nakatalikod siya, naka-earphones. Hindi sumagot si Martha. Baka tulog na, baka nagpapanggap lang. Nahiga ako sa kabilang gilid ng kama. May malaking espasyo sa pagitan namin. Isang espasyo na lalong lumalaki bawat araw. Ang mga sumunod na araw, pareho na lang. Maaga akong umaalis papuntang trabaho. Huli siyang gumigising. Pag-uwi ko, nasa cellphone o nanonood ng TV. Usapan lang ng mga kailangan. Ano ang ulam? Nabayaran mo ba ang kuryente? Bumili ka ba ng gatas? Wala nang iba. Isang hapon, pag-uwi ko galing trabaho, nakahanda na siya. Nakasuot ng bagong wine-colored dress na hindi ko pa nakikita. Mataas na sapatos. May make-up. Lalabas ka ba? Tanong ko. Dinner kasama ang mga girls sa opisina. Anong oras ka uwi? Hindi ko alam. Malamang huli. Sundo kita. Hindi na, si Adrienne ang maghahatid. Si Adrienne na naman. Masyadong madalas na ang pangalang yon. Sage, enjoy ka. Lumabas siya nang walang paalam. Narinig ko ang kotse na lumayo. Naiwan ako sa sala na parang may mali. Dinner kasama ang mga girls. Hindi naman mahilig lumabas si Martha. At bakit kailangang mag-ayos ng ganito para sa simpleng hapunan? Sinubukan kong huwag isipin. Nagluto ako ng hapunan para sa sarili ko. Nanood ng TV pero hindi ko ma-focus. 10:00 ng gabi, nag-text ako. Okay lang daw. 11:00, nag-text ulit. Anong oras ka uwi? Walang sagot. Sa wakas, 12:30 ng madaling araw. Narinig ko ang kotse niya. Dahan-dahang binuksan ang pinto. Pagkakita sa akin nagising sa sofa, nagulat siya. Bakit gising ka pa? Tanong niya. Naghintay ako. Hindi mo naman kailangan. Kumusta ang dinner? Okay lang, normal. May amoy siyang perfume na hindi niya karaniwang ginagamit. Nag-text ako. Alam ko. Busi ako, kumakain. Valentine, pagod ako. Pwede bang huwag na muna to? Ano to? Tinatanong ko lang kung kumusta ang gabi mo. At sinabi ko na, okay lang, normal. Kailangan mo ba ng detailed report? Masyadong defensive ang tono para sa isang taong walang tinatago. Nag-alala lang ako. Huwag kang mag-alala ng sobra. Hindi naman ako bata. Pumasok siya sa kwarto at isinara ang pinto ng malakas. Naiwan ako roon na may kakaibang amoy ng perfume at libu-libong tanong sa isip. Kinuha ko ang relo ni Mang Ernesto mula sa bulsa ko. Daladala ko na ito nitong mga araw. Binuksan ko at tiningnan ang mga kamay na nakatigil. 3:15 at 15 minuto, magpakailanman. 3 at 15. Isang bagay na mukhang mahalaga pero sira sa loob. Ang mga sumunod na araw ay naging routine ng hinala. Ayoko sanang maging ganoong klaseng tao. Yung asawang seloso na sinusuri ang bawat galaw ng partner. Pero pagkatapos ng mga usapan kay Mang Ernesto, nagbago ang paningin ko. Nagsimula akong maging mapanuri. Tandaan ang mga bagay na dati binabalewala ko. Lalong madalas lumabas si Martha. Palaging may makatwirang dahilan. Meeting sa kliyente, seminar, dinner ulit kasama ang girls sa trabaho, at palaging kasali si Adrienne sa kwento. Isang hapon, nasa bahay ako nang magring ang cellphone ni Martha. Iniwan niya ito sa mesa habang naliligo. Nagilaw ang screen dahil sa message. Hindi ko sinadya pero napatingin ako. Galing kay Adrienne, nandito na ang mga susi. Martes, kita tayo roon para tapusin ang pag-aayos. Mga susi ng ano? Pag-aayos ng ano? Mabilis ang tibok ng puso ko. Narinig ko ang pagsara ng shower. Mabilis kong inilagay ulit ang cellphone at pumunta sa kusina na nagpapanggap na naghahanda ng pagkain. Lumabas si Martha na nakatawel, kinuha ang cellphone, binasa ang message, ngumiti ng bahagya, at nag-reply. Sino yon? Tanong ko na sinusubukang maging casual. Wala, sa trabaho. Inilagay niya sa bag ang cellphone. Sinungaling. Isa pang kasinungalingan. Nang gabing yon, nagdesisyon ako. Sa Martes, susundan ko siya. Alam kong mali. Alam kong pagsalakay sa privacy niya. Pero kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari. Kailangan kong patunayan o iwaksi ang sigaw ng intuition ko araw-araw. Dumating ang Martes. Sabi ni Martha may ipapakita siyang property. 4:00 ng hapon. Umalis siya na nakaayos at may parehong malamig na ugali. Naghintay ako ng 5 minuto at sinundan siya ng kotse ko.
Pinanatili ko ang distansya. Madali lang, wala siyang dahilan para maghinala na sinusundan ko siya. Nagmaneho siya patungong hilaga ng lungsod, sa bagong subdivision na hindi ko gaanong kilala. Mga modernong bahay, malinis na kalye, perpektong hardin. Huminto siya sa harap ng 2 palapag na puting bahay na may malalaking bintana. May nakaparada ng kotse sa labas, kilala ko, kay Adrienne yon. Nagpark ako 3 bahay ang layo. Pwede kong makita nang hindi napapansin. Bumaba si Martha at bago pa man siya makatuktok, bumukas ang pinto at lumabas si Adrienne. Nagyakap sila, pero hindi basta yakap ng magkaibigan. Mahaba, matalik. Hinawakan ni Adrienne ang mukha ni Martha ng 2 kamay at hinalikan siya. Hinalikan ng ibang babae ang asawa ko, ang babaeng 23 taon kong kasama. At ibinalik niya ang halik ng walang pag-aalinlangan. Parang tumigil ang mundo. Natigil ang hininga ko. Nanginginig ang kamay ko sa manibela. Hindi ko maalis ang tingin. Kahit bawat segundo na nakikita ko silang magkasama ay parang kutsilyo sa dibdib. Pumasok sila sa bahay na magkahawak kamay. Sumara ang pinto sa likod nila. Naiwan ako roon sa kotse. Hindi ko alam kung ilang minuto o oras. Nandoon ako sa shock. Lahat ng piraso, nagkakasama na. Ang mga misteryosong tawag, madalas na paglabas, patuloy na pagdanggi sa akin, ang lamig. Lahat, may saysay na, sa pinakamasakit na paraan. Hindi ko na matandaan kung paano ako nakauwi. Parang autopilot ang pagmamaneho. Pagpasok ko sa bahay, parang iba na ito. Parang hindi na ito bahay ko. Parang lahat ay kasinungalingang itinayo sa mga taon ng panlilinlang. Naupo ako sa sofa, kinuha ang relo ni Mang Ernesto, binuksan ito. 3 oras 15 minuto. Nakatigil magpakailanman. Tulad ng aming kasal, nakatigil ng hindi ko namamalayan. Dumating si Martha alas 7 ng gabi. Masigla siyang pumasok, magandang mood, isang bagay na matagal ko nang hindi nakita. Sabi niya. Kumusta ang araw mo? Kumusta ang araw ko? Matapos ang ginawa niya, tatanungin niya yon. Okay lang, sagot ko. Walang buhay ang boses ko. At ikaw? Maganda. Nakabenta ako ng property. Magandang bahay sa Hilaga. Sinungaling pagkatapos ng sinungaling. Parang natural na lang. Sa Hilaga, tanong ko. Yung puting 2 palapag. Sandaling may takot sa mata niya, pero mabilis niyang itinago. Yon. Paano mo nalaman? Nadaanan ko lang ilang araw na ang nakalipas. Magandang lugar. Maganda nga. Pumunta siya sa kusina na parang walang nangyari. Naiwan ako roon na mahigpit na nakahawak sa relo hanggang pumuti ang mga daliri ko. Hindi ako makatulog ng gabing yon. Nakahiga ako na nakatingin sa kisame habang katabi ko si Martha na mahimbing ang tulog. Parang hindi siya sumira ng 23 taon ng buhay ko sa isang hapon lang. Kinabukasan, tinawagan ko si Mang Ernesto. Kailangan ko ng makakausap. Kailangan kong sabihin sa may pag-unawa ang nakita ko. Valentin, buti na patawag ka, sabi niya pagkasagot. Kumusta po kayo, Mang Ernesto? Pwede po bang dalawin kayo? Kailangan ko pong makipag-usap. Siyempre, binata. Halika ka rito. Makalipas ang kalahating oras, nandun na ako. Tinanggap niya ako ng mainit na tsaa, at yung tingin na puno ng pag-unawa. Naupo kami sa sala at sandali. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Tama po kayo, sabi ko sa wakas. Tungkol sa lahat. Ano ang nangyari? Sinabi ko sa kanya ang lahat, ang message, ang bahay, ang halik, ang mga kasinungalingan. Habang nagsasalita ako, parang ibang tao ang nagsasalaysay. Parang hindi ito ang buhay ko. Tahimik na nakinig si Mang Ernesto. Walang patid, walang komento, nakinig lang. Pagkatapos kong magsalita, matagal siyang tumahimik. At ano ang balak mong gawin? Tanong niya sa wakas. Hindi ko po alam. Yon ang totoo. Wala akong ideya. Mahal mo pa ba siya? Tinamaan ako ng tanong. Mahal ko pa ba? Matagal nang mag-isa, tinanggihan, hindi nakikita. Hindi ko na alam kung pag-ibig pa yon o ugali na lang. Sa tingin ko mahal ko ang dating tayo, sagot ko. Pero ang ngayon natin, hindi ko na alam kung maituturing pang pag-ibig. At siya, sa tingin mo mahal ka pa ba? Naisip ko ang lamig niya, ang patuloy na pagdanggi, kung paano niya ako iniiwasan tuwing sinusubukan kong lumapit, kung paano nag-ilaw ang boses niya pag si Adrienne ang kausa. Hindi na siguro. Matagal na siguro. Tumango si Mang Ernesto. Kung ganoon, alam mo na kung ano ang dapat mong gawin. Pero 23 taon po, Mang Ernesto. 23 taon. Hindi ko pwedeng basta itapon yon. Valentin, pakinggan mo ako ng mabuti. Yung 23 taon, tapos na. Napagdaanan mo na yon.
Siguradong may magaganda roon. Pero ilan sa mga taon na yon ang talagang masaya ka? Ilan ang hindi mo naramdaman ang pag-iisa kahit magkasama kayo? Wala akong masagot dahil alam kong tama siya. Ang oras na nagastos mo, hindi na babalik, tuloy niya. Pero ang natitira mong oras, sa'yo yon. Pwede mong sayangin pa sa taong hindi ka pinahahalagahan. O pwede mong simulan na itayo ang bago. Isang buhay na magpaparamdam sa iyong buhay ka ulit. Natakot po ako, pag-amin ko. At unang beses kong sinabi ng malakas. Normal yan. Natakot din ako noong natuklasan ko ang totoo tungkol sa kasal ko. Pero alam mo ba kung ano ang pinakakinatatakutan ko ngayon? Nasayang ang napakaraming taon. Na hindi ako umalis ng mas maaga. Umalis ako sa bahay niya na puno ng tanong, pero may kaunting liwanag na. Kailangan kong harapin si Martha. Kailangan kong marinig ang totoo mula sa kanya. Kailangan kong tapusin ang kabanatang ito ng tama. Pero hindi pa ako handa. Kailangan ko munang iproseso ang lahat. Kaya nagdesisyon akong maghintay, mag-obserba pa, mag-ipon ng ebidensya kung kinakailangan. Ang mga sumunod na araw ay parang tortura. Magganggap na normal habang nasisira ang loob ko. Makita si Martha na pumapasok at lumalabas ng bahay na alam kong malamang pupunta siya kay Adrien. Magpanggap na okay ang lahat, kahit wala talagang okay. Isang gabi, habang natutulog si Martha, kinuha ko ang cellphone niya. Alam kong mali. Alam kong invasion of privacy. Pero kailangan kong malaman hanggang saan ito umabot. May lock ito. Sinubukan ko ang iba't ibang kombinasyon hanggang sa makapasok ako. Ang aming anniversary date, baligtad. Nakakatawa ang tadhana. Binuksan ko ang messages. Napakaraming usapan kay Adrien, mga larawan, plano, mga salitang pag-ibig. Pinag-usapan nila ang bahay na pinag-aayos nila, mga biyahe na gusto nilang gawin, isang future na wala ako. At doon ko nakita ang nagpalamig ng dugo ko. Isang message mula 3 linggo na ang nakalipas. Adrien, sinabi mo na ba? Martha, hindi pa. Gusto ko hintayin na matapos lahat. Walang saysay na pahirapan siya ng maaga. Adrien, mas mabuti na. Pag natapos na ang bahay, sabihin mo na lang. Martha, 2 linggo na lang siguro. Kailangan ko ng oras para ilipat ang ilang bagay nang hindi niya mapansin. Ilipat ang ilang bagay nang hindi ko mapansin. Paulit-ulit kong binasa, yon, hanggang mawala ang saysay ng mga salita. Hindi lang pala ako niloloko emosyonal. Pinaplano na niyang umalis, naglilipat ng pera, ng ari-arian. Naghahanda para mawala sa buhay ko na parang hindi umiral ang 23 taon namin. Patuloy kong binasa ang mga message. May detalyadong plano. May binuksan siyang bagong bank account nang hindi ko alam. Maliit na halaga ang inilipat mula sa joint account namin sa loob ng mga buwan. 5,000 dito, 8,000 doon. Maliit na halaga para hindi ko mapansin. Pero pag pinagsama, halos 20,000 na. Pera ko, pera namin, ipon namin para sa future. Ginagamit para buuin ang bagong buhay kasama ng iba. Nagsuka ako sa sakit. Inilagay ko ulit ang cellphone sa dati nitong pwesto at lumabas ng kwarto. Pumunta ako sa banyo at naglagay ng malamig na tubig sa mukha. Ang lalaking nakatingin sa salamin ay parang estranghero. Namumula ang mata, malalim ang eyebags, mukha ng talunan. Paano ako napunta rito? Saang punto ako naging ganito kabulag? Hindi ako makatulog ng gabing yon. Nanatili ako sa sofa hanggang sumapit ang umaga. Pagkagising ni Martha, gaya ng dati ang ugali. Binati niya ako nang hindi tumitingin sa mata. Nagtimpla ng kape, nag-ayos para sa trabaho. Huli ako ngayon, sabi niya bago umalis. May titingnan akong mga property. Sige, sagot ko ng walang buhay. Umalis siya at naiwan akong nakaupo. Iniisip kong ilan sa mga property na yon ang totoo at ilan ang dahilan para makasama si Adrien. Tumawag ako sa opisina at nagsabi na masama ang pakiramdam. Hindi ko kayang pumasok sa pabrika ng araw na yon. Hindi ko kayang magpanggap na normal habang gumuho ang mundo ko. Sa halip, pumunta ako sa bangko. Humingi akong makipag-usap sa account officer. Ipinakita niya ang joint account namin ni Martha. Nandoon ang mga withdrawal, maliwanag, maliit na halaga sa loob ng 6 na buwan. May iba pa po bang account na konektado sa asawa ko? Tanong ko. Tiningnan niya sa system. Wala po sa joint name. Pero hindi ibig sabihin na wala siyang individual account. Hindi yon lalabas dito. Nagpasalamat ako at lumabas ng bangko na may bigat na parang tingga ang nararamdaman. Lahat ay pinlano, si Nadia. Alam niya eksakto ang ginagawa niya. Pumunta ako sa bahay ni Mang Ernesto. Kailangan ko ng payo niya. Pagbukas niya ng pinto at nakita ang mukha ko. Walang tanong, pinapasok lang niya ako at naghanda ng tsaa.
Nakita ko po ang mga message. Sabi ko nang walang paligoy-ligoy. Matagal na niyang pinaplano na iwan ako. Naglilipat siya ng pera sa account na binuksan niya nang hindi ko alam. Halos 20,000 na. Huminga ng malalim si Mang Ernesto. Valentin. At ang mas masakit, hindi pa rin niya sinasabi sa akin. Naninirahan pa rin sa bahay ko, gumagamit ng pera ko, natutulog sa kama natin, at kumikilos na parang walang nangyayari, na parang tanga ako na hindi napapansin. Ano ang gagawin mo? Kailangan ko ng abogado. Kailangan kong protektahan ang sarili ko. Kung ginagawa niya ito, ano pa ang hindi ko alam? Ano pa ang gagawin niya? Matalinong desisyon yan. Protektahan mo ang sayo bago pahuli. Tumayo si Mang Ernesto at pumunta sa kwarto. Bumalik siya na may calling card. Ito ang abogado na tumulong sa akin sa papeles ng misis ko nang pumanaw siya. Mabuti yan, matapat. Tawagan mo. Kinuha ko ang card. Ati. Samuel Rivera. Inilagay ko sa pitaka. Kailan mo siya kakausapin? Tanong ni Mang Ernesto. Hindi pa po. Una, kakausapin ko muna ang abogado. Gusto kong malaman ang mga karapatan ko. Ano ang pwede kong gawin para maprotektahan ang natitira? Tapos saka ko siya haharapin. Huwag kang magtagal, Valentin. Bawat araw na lumilipas ay dagdag na araw para makapaglipat pa siya, makapagtago pa. Tama siya. Tinawagan ko ang abogado ng araw ding yon. Binigyan ako ng appointment kinabukasan. Nang gabing yon, pag-uwi ni Martha, pinagmasdan ko siya na parang unang beses ko siyang nakita. Paano ko napanood ang napakaraming taon, kasama ang taong kaya palang maging ganito kalamig, ganito kakalkulado. Inilagay niya ang bag sa sofa at diretso sa kwarto nang hindi man lang ako binati. Naiwan ako sa sala na iniisip ang lahat ng nawala. Hindi lang pera, hindi lang taon. Nawalan ako ng kakayahang magtiwala, maniwala sa tao, maniwala sa pag-ibig. Kinabukasan, pumunta ako kay Ati. Samuel. Maliit pero maayos ang opisina niya. Mga 60 anyos siya, may uban, makapal na salamin, at seryosong ekspresyon. Sinabi ko sa kanya ang lahat, ang panlilinlang, mga messages, pera, kasinungalingan. Sumusulat siya sa yellow pad habang nagsasalita ako. May joint properties ba kayo? Tanong niya pagkatapos ko. Bahay po, pangalan namin pareho. Binili namin 12 taon na ang nakalipas. 2 kotse, isa sa pangalan ko, isa sa kanya. May mortgage pa, 8 pang taon. Investments. Retirement accounts. Opo, may savings para sa retirement. Pangalan namin pareho. Patuloy siyang nagsulat. At yung perang inilipat niya, may ebidensya. May mga screenshot po ako ng messages at pwede pong kunin ang bank statements. Maganda yan. Gusto mo bang mag-file ng divorce? Nakalutang ang tanong sa hangin. Gusto ko bang mag-divorce? Hanggang 1 linggo na ang nakalipas. Imposible sa akin ang ideya. Pero ngayon, pagkatapos ng lahat ng natuklasan, malinaw ang sagot. Opo. Kung ganoon, eto ang gagawin natin. Tinanggal niya ang salamin at tinitigan ako. Una, idodokumento natin lahat. Mga message, transfer, paglabas niya, lahat. Pangalawa, ipoprotektahan natin ang assets mo. Maghahanda ako ng papeles para i-freeze ang joint account at hatiin ang properties. Pangatlo, sisimulan natin ang divorce process ng pinakamaayos na possible. Gaano po katagal? Depende. Kung pumayag siya ng walang laban, mga 6 na buwan. Kung lalaban, maaring mahigit 1 taon. 1 taon pa rin, 1 pang taon na nakakulong sa sitwasyong ito. Pero kinakailangan. Sige po, gawin natin. Naghanda siya ng initial documents ng araw ding yon. Pinirmahan ko ang lahat ng kailangang pirmahan. Ipinpaliwanag niya ang susunod na steps. Sabi niya pinakamahalaga ay manatiling kalmado. Huwag harapin si Martha hanggat hindi pa legal na protektado ang lahat. Darating ang confrontation, sabi niya. Pero siguraduhin mong protektado ka na kapag nangyari yon. Lumabas ako ng opisina na medyo kontrolado ang pakiramdam. Hindi gaanong, pero may kaunti. Sa wakas may plano na ako. Sa wakas gumagawa na ako imbes na magdusa lang ng tahimik. Ang mga sumunod na araw ay kakaiba. Alam ko ang totoo. Hindi alam ni Martha na alam ko. Patuloy siyang kumikilos na normal. O ang bersyon niya ng normal. Lumalabas, umuwi, iniiwasan ako, at hinahayaan ko siya, naghihintay ng tamang oras. Araw-araw tumatawag si Mang Ernesto para kumusta. Nagiging lifeline ko ang mga tawag na yon. Naiintindihan niya ang dinadaanan ko sa paang walang ibang makakaintindi. Handa na ba ang lahat? Tanong niya isang hapon. Halos na po, sabi ni Ati. Samuel,
Bukas na raw matatapos ang mga papeles. Ma-freeze na ang joint account. Legal na hahatiin ang properties. Kulang na lang siya harapin. Handa ka na ba roon? Hindi ko po alam kung kailan ako magiging handa. Pero kailangan nang gawin. Valentin, tandaan mo, hindi ikaw ang kontrabida rito. Kahit ano ang reaksyon niya, kahit ano ang sabihin niya, wala kang ginawang mali. Siya ang gumawa ng desisyon na to. Siya ang sumira sa kasal. Ginagawa mo lang ay pinoprotektahan ang natitira sa iyo. Binigyan ako ng lakas ng mga salitang, yon, dahil natatakot ako sa confrontation. Natatakot ako sa reaksyon ni Martha. Natatakot ako na ipaparamdam niya sa akin na ako ang may sala. Na manipulahin niya ako. Na kumbinsihin na ako ang problema. Pero hindi ko na kayang mabuhay sa kasinungalingang ito. Sa gabi bago ang confrontation, hindi ako makatulog. Naiwan ako sa sala na hawak ang relo ni Mang Ernesto. Binubuksan at isinasara ko ito ng paulit-ulit. 3:15, palaging 3:15. Nakapaus sa panahon. Tulad ng buhay ko na matagal nang nakapausin ng hindi ko napansin. Pero bukas, magbabago ang lahat. Bukas, magsisimula ulit akong gumalaw. Bukas, magsisimula ulit akong mabuhay. Dumating ang umaga. Nagising si Martha gaya ng dati. Nag-ayos para sa trabaho. Napagdesisyunan kong gabihin ko ang confrontation pag-uwi niya. Tumawag sa akin si Ate Samuel kanina para kumpirmahin na tapos na ang lahat ng papeles. Freeze na ang joint account mula 6:00 ng umaga. Hindi pa alam ni Martha. Huli ulit ako ngayon, sabi niya habang kinukuha ang bag. Maraming appointment. Tumango ako nang walang sabi. Umalis siya at naiwan akong nakaupo sa hapag ng kusina na may tasa ng kape na hindi ko ininom. Parang hindi totoo ang lahat. Parang buhay ng ibang tao ang ginagalawan ko. Tinawagan ko si Mang Ernesto. Ngayon na po ang araw. Ano ang pakiramdam mo? Takot, galit, malungkot, lahat sabay-sabay. Normal yan. Pero tandaan mo, Valentin, tama ang ginagawa mo. Hindi ka tumatakbo, lumalaya ka. Ginugol ko ang araw sa paghahanda ng isip. Inensayo ko ng paulit-ulit. Ano ang sasabihin ko? Paano ko sisimulan? Magagalit ba siya? Iyak ba? Sasabihin bang sira ulo ako? Dumating si Martha 8:00 ng gabi. Masigla siya. May dala siyang Chinese food para sa amin. Isang bagay na matagal nang hindi niya ginawa. Binili ko ang mga gusto mo. Sabi niya habang inilalagay ang mga plastic bag sa mesa. Akala ko magdidinner tayo ng magkasama. Nakakatawa ang tadhana. Sa mismong araw na magdedesisyon akong harapin siya, gumanap siya bilang normal na asawa. Naupo kami para kumain. Nagkwento siya tungkol sa araw niya. May mahirap na kliyente. May nabili siyang property. Kumakain ako ng tahimik. Parang abo ang bawat subo sa bibig ko. Okay ka lang ba? Tanong niya sa wakas. Tahimik ka masyado. Oras na. Wala nang perfect na timing. Ito na lang. Martha, kailangan nating mag-usap. Tungkol saan? Nagbago ng bahagya ang tono niya. Defensive agad. Tungkol sa atin. Sa totoong nangyayari. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sa tingin ko alam mo. Kinuha ko ang cellphone ko at binuksan ang mga screenshot ng messages niya. Pinakita ko sa kanya. Nawala ang kulay sa mukha niya. Mabilis na gumalaw ang mata niya sa mga larawan. Nagbuka ang bibig pero walang lumabas na tunog. Gaano katagal? Tanong ko ng kalmado. Gaano katagal ka nang kasama si Adrien? Tumahimik siya. Nanginginig ang kamay niya sa mesa. Sumagot ka, Martha. Karapatan ko yon. 1 taon. Bulong niya sa wakas. Mga kaunti pa higit sa 1 taon. 1 taon. Habang naniniwala akong may kasal pa rin kami. Habang sinusubukan kong intindihin kung bakit siya malamig. May buong buhay na pala siya kasama ng iba. At ang pera, yung 20,000 na inilabas mo sa joint account natin. Paano? Pumunta ako sa bangko. Nakita ko bawat withdrawal, bawat transfer. Nanatiling kalmado ang boses ko. Pero sa loob ko ay bagyo. Pera natin yon, Martha. Pera nating ipinag-ipon para sa future natin. Ginamit mo para buuin ang buhay mo kasama niya. Valentin, sasabihin ko naman sa iyo, o baka bigla na lang akong mawala at tapos na. Sasabihin mo. Sa tingin mo anong tamang oras para sabihin sa asawang 23 taon mo na niloko mo siya sa loob ng 1 taon? Ninakaw mo ang pera niya. May plano ka nang umalis kasama ng iba. Hindi kita ninakawan. Pera ko rin yon. Pera natin. Pera natin para sa future natin. Hindi para sa future mo kasama ng iba. Tumayo si Martha at naglakad-lakad sa kusina. Hindi ko inaasahan na may intindihan mo. Tama ka. Hindi ko maintindihan.
Hindi ko maintindihan kung paano mo nagawa to, kung paano mo ako niloko araw-araw. Tinitingnan ako sa mata at nagpapanggap na okay ang lahat. Dahil wala nang okay sa atin, Valentin. Matagal nang wala. Kung ganoon, dapat sinabi mo sa akin. Dapat naging tapat ka. Pwede tayong magpa-counseling. Pwede nating subukang ayusin. O kaya maghiwalay ng maayos. Pero hindi. Mas pinili mong lokohin ako, magnakaw, at ituring akong basura. Hindi kita itinuring na basura. Hindi ba? Tinanggihan mo ako palagi. Inignora mo ako. Pinaparamdam mo sa akin na wala ako sa sarili kong bahay. Ano ang tawag mo doon? Naguguluhan ako. Hindi ko alam kung paano i-handle. Hindi mo na kailangang i-handle. Ngayon din, inihain ko na ang divorce papers. Freeze na ang joint account. Hinihati na ng legal ang properties. Tapos na tayo, Martha. Tiningnan niya ako ng malaki ang mata. Nagpunta ka na sa abogado. Ano pa bang inaasahan mo? Naupo lang ako habang nilulubos mo ang lahat. Hindi mo pwedeng i-freeze ang account. Kailangan ko ng pera. Kailangan mo ng pera natin para sa bagong buhay mo kasama si Adrien. Hindi na yon problema ko. Hatiin ng abogado ng patas. Makukuha mo ang karapatan mo ayon sa batas. Wala nang iba. Naupo si Martha. Sandali kong akalaing iyak siya, pero hindi. Naupo lang siya roon na nakatingin sa mesa. Mahal mo ba siya? Tanong ko pagkatapos ng mahabang katahimikan. Minahal mo ba ako kahit minsan? Noong una. At kailan ka tumigil? Hindi ko alam. Unti-unti. Isang araw na pagtanto ko na wala na akong nararamdaman. Kasama na lang kami dahil sa ugali. Dapat sinabi mo sa akin. Dapat naging tapat ka. Natakot ako. Natakot sa ano? Na masaktan ako. Nahusgahan mo ako. Na malaman ng lahat na ano? Na lesbiyana ka. Yon ba ang takot mo? Hindi ako lesbiyana. O baka? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, kay Adrien, buhay na buhay ako sa paraang hindi ko naranasan sa iyo. Mas masakit ang mga salitang yon kaysa inaasahan ko. Dahil hindi sinabi ng may galit, totoo lang. 23 taon, Martha. 23 taon ng buhay ko. At ngayon sinasabi mo na hindi ka nabuhay sa piling ko. Pasensya na. Hindi mo naman talaga pinagsisisihan. Kung pinagsisisihan mo, hindi mo gagawin to ng ganito. Tumahimik siya. Wala nang masabi. Gusto ko umalis ka, sabi ko. Ngayong gabi, ay empake mo ang kailangan mo at umalis ka kay Adrien. Bahala na ang abogado sa iba. Ngayong gabi, Valentin. Huwag kang bahay ko rin to. Dati nating bahay. Hindi na. At hindi ako magpapahinga ng isang gabi pa sa ilalim ng isang bubong na kasama ka. Kaya umalis ka, o ako ang alis at iwan kita rito hanggang matapos ng abogado. Tumayo si Martha at tiningnan ako ng may galit at frustration. Palaging ka. At ikaw palaging malamig. Pero tapos na ako sa pagditiis. Pumasok siya sa kwarto. Narinig ko ang pagbubukas ng drawer. Paglalagay ng gamit sa maleta. Naiwan ako sa kusina. Nanginginig ang kamay. Mabilis ang tibok ng puso na parang sasabog. Makalipas ang kalahating oras, lumabas siya na may 2 maleta. Tumigil siya sa pintuan ng kusina. Tapos na ba to? Tanong niya. 23 taon. At to na lang ang sasabihin natin. Ano pa bang gusto mong sabihin ko, Martha? Napatawarin kita. Na naiintindihan ko. Hindi ko maibibigay yon. Hindi pagkatapos ng ginawa mo. Isang araw maiintindihan mo na hindi ito para saktan ka. Para mailigtas ako. Pwede mong iligtas ang sarili mo nang hindi mo ako sinisira. Walang sagot. Kinuha niya ang maleta at lumabas. Narinig ko ang kotse na umandar at lumayo. At ganun na lang, pagkatapos ng 23 taon. Nawala si Martha sa buhay ko sa isang gabi. Naiwan akong nakaupo sa kusinang iyon ng maraming oras. Hindi ako umiyak, hindi sumigaw. Naramdaman ko lang ang pagbagsak ng lahat ng itinayo ko sa mahabang panahon. Sa wakas tinawagan ko si Mang Ernesto. Halos 2:00 na ng madaling araw, pero kailangan ko marinig ang boses niya. Valentin, ano ang nangyari? Nag-confront na po ako. Umalis na siya. Ano ang pakiramdam mo? Walang laman. Nasira. Pero may kaunting pagpapawalang sala rin. Normal yan. Normal na normal. Masakit mawalan ng isang bagay. Kahit patay na ito noon pa man. Pero malaya rin kapag binakawalan mo na ang nakakasakit sa iyo. Hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko ngayon, Mang Ernesto. Hindi ko alam kung paano magpapatuloy pagkatapos nito. Isang araw lang, binata. Isang araw lang. At tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Nandito ako.
Ang simpleng salitang yon ang nagpakanta sa akin. Sa unang beses ng gabing yon, umiyak ako. Ang mga araw pagkatapos umalis ni Martha ay pinakamahirap sa buhay ko. Parang napakalaki at walang laman ng bahay. Bawas sulok may alaala, ang tasa niya para sa kape. Ang side niya sa kama na ngayon ay bakante. Mga litrato sa dingding na nagpapakita ng buhay na wala na. Halos araw-araw bumibisita si Mang Ernesto. Nagdadala siya ng pagkain dahil alam niyang hindi ako kumakain ng maayos. Umupo siya sa tabi ko ng tahimik kapag wala akong gana magsalita. Nagkukwento siya kapag kailangan kong madistract. Naging kaibigan siya na hindi ko alam na kailangan ko. May balita na ba mula sa abogado? Tanong niya isang hapon habang nagkakape kami sa sala. Opo, pinirmahan na raw ni Martha ang papeles. Hindi siya nagmalaki. Siguro na konsensya siya o gusto niyang matapos agad para makapagsimula ng bago. Huminto ako. Sabi ni Ate Samuel, 4 na buwan na lang tapos na. Ibebenta na ang bahay. Hatiin ang natitirang pera at magsisimula na ang bawat isa sa sariling landas. At naisip mo na ba kung ano ang gagawin mo pagkatapos? Hindi pag-aanong. Siguro maghahanap ako ng maliit na apartment. Isang bagay na akin lang. Magsisimula ulit. Tumango si Mang Ernesto. Magsisimula ulit sa 48 anyos. Nakakatakot, di ba? Nakakatakot po. Pero mas nakakatakot ang manatili sa isang bagay na pumapatay sa loob ko. Yan ang tamang mindset. Lumipas ang mga linggo. Maayos na pinangasiwaan ni Ate Samuel ang buong legal process. Kami ni Martha, abogado na lang ang nag-uusap. Wala nang dahilan para magdirektang usap. Lahat ng dapat sabihin, nasabi na noong gabing yon. Isang araw, tumawag si Ate Samuel na may balita. Valentin, may impormasyon akong sa tingin ko kailangan mong malaman. Ang misis mo, or soon-to-be ex-wife, sinubukan pang mag-withdraw ng pera mula sa investment account ninyo. Buti na lang, na-lock na natin lahat. Hindi niya nagalaw. Anong investment account? Yung binuksan ninyo noon para sa retirement. Mga 45,000 ang laman. Hindi ko na matandaan yon. Napakarami naming binuksan noon, kaya nawala na sa isip ko. Sinubukan niyang magnakaw doon din. Ganoon nga. Pero sinabihan na siya ng abogado niya na maaring makasama sa final settlement kung magtatangka pa siyang gumalaw ng walang permiso. Mula noon, wala nang ganap. 45,000 dagdag sa 20,000 na nauna niyang inilipat. 65,000 na handa niyang kunin nang hindi sinasabi sa akin. Masakit pa rin ang sugat ng pagtataksil. Salamat po sa pagprotekta sa lahat, Ate. Sa'yo yan binabayaran. Isa pa, may 2 offer na sa bahay, paehong maganda. Gusto mo bang suriin ko? Opo, pakikalmahan niyo po. Mas mabilis mas may benta, mas mabuti. Pinatay ko ang tawag at tumingin sa labas ng bintana. Ang bahay na dating tahanan namin, ngayon ay property na lang na kailangang iliquidate. Wala na lang. Isang hapon, habang naglilinis ako ng kwarto, nakita ko ang isang kahon sa likod ng aparador. Binuksan ko. Puno ito ng lumang litrato, kasal namin, bakasyon, Pasko, kaarawan. 2 taong ngumingiti sa kamera na hindi alam na matagal na ang lahat ay matatapos ng ganito. Naupo ako sa sahig na may mga litrato sa paligid. Saan kami nawala? Kasalanan ko ba? Sobrang trabaho ko ba? Kulang ba ang pansin ko? Umikot ang mga tanong sa isip ko nang walang malinaw na sagot. Tumunog ang cellphone ko. Si Mang Ernesto. Valentin, pwede bang makahingi ng pabor? Siyempre po, ano po yon? Kailangan kong pumunta sa doktor para check-up. Pwede mo ba akong ihatid? Tumawag na ang anak ko, pero next month pa siya makakauwi. Siyempre po. Kailan po ang appointment? Bukas 10:00. Nandoon po ako. Kinabukasan, sinundo ko siya ng maaga. Mas payat na siya. Mas marupok kaysa noong huli ko siyang makita. Nag-alala ako. Kumusta po kayo, Mang Ernesto? May mga araw na mabuti, may mga araw na hindi. Bumabalik ang sakit sa dibdib, kaya gusto akong makita ng doktor. Dinala ko siya sa ospital. Yung paehong ospital kung saan ko nakilala si Martha pagkatapos ng aksidente. Parang isang buhay na ang lumipas, pero 2 buwan pa lang. Naupo kami sa waiting area. May iba pang tao, pamilya na naghahatid sa mahal sa buhay. Batang mag-asawa na may sanggol, matandang mag-asawa na magkahawak kamay. Naitanong ko kung may nag-isa rin ba sa kanila na nakatira sa kasinungalingan tulad ko. Pagkatawag kay Mang Ernesto, hiniling niyang sumama ako sa loob. Tiningnan siya ng doktor, tinanong, nag-order ng test. Mang Ernesto, sabi ng doktor sa wakas, hindi maganda ang mga levels niyo.
Kakailanganin naming i-adjust ulit ang gamot at mas mag-ingat kayo sa pagkain at exercise. Doktor, 75 anyos na ako. Hindi na ako magsistart ng exercise ngayon. Ngumiti ang doktor. Hindi naman po marathon ang hinihingi ko. Kaunting lakad lang araw-araw, mas magandang kainin, at huwag masyadong mag-isa. Tumango si Mang Ernesto, pero kita ko sa mukha niya na hindi siya kumbinsido. Pagkatapos ng appointment, dinala ko siya sa maliit na karinderya na gusto niya. Nag-order kami ng simpleng pagkain. Halos hindi niya hinawakan ang plato. Wala po kayong gana? Tanong ko. Hindi gaanong. Sa mga nakaraang araw, parang wala ng lasa ang pagkain. Huminto siya. Valentin, pwede bang sabihin ko sa iyo ang isang bagay? Siyempre po. Pagod na ako. Napapagod na ako, hindi sa buhay mismo, kundi sa ganitong pamumuhay. Mag-isa, walang layunin. Araw-araw pareho. Bumangon, almusal mag-isa, nanood ng TV, matulog, at bukas ulit. Mang Ernesto, marami pa po kayong mayaalay. Marami ka na akong natulungan nitong mga buwan. Hindi mo alam kung gaano kahalaga sa akin ang pagkakaibigan natin. At mahalaga rin sa akin ang sayo, binata. Pero ikaw, may buong buhay pa sa harap. Ako, oras na lang. Nasaktan ako sa sinabi niya. Naisip niyo na bang sumali sa senior citizen group? Maghanap ng activities. Naisip ko na maraming bagay, pero sa edad ko, mas nakakatakot magsimula ulit kaysa manatili sa ganoon. Sabi niyo sa akin na kailangan kong magsimula ulit. Bakit hindi niyo rin gawin? Tumawa siya ng mahina. Tama ka. Napaka-hypocrite ko, di ba? Hindi po kayo hypocrite. Natatakot lang kayo, tulad ko noon, tulad ko pa rin minsan. Dinala ko siya pauwi. Bago siya bumaba ng kotse, pinigilan niya ako. Valentin, salamat sa lahat, sa paghatid sa doktor, sa pakikinig, sa pagiging kaibigan. Hindi mo alam kung gaano kahalaga yon sa akin. Kayo rin po ang naging importante sa akin, Mang Ernesto. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala po kayong payo. Bumaba siya ng dahan-dahan. Pinanood ko siyang pumasok sa bahay at isara ang pinto. Nanatili ako roon ng ilang minuto na iniisip ang sinabi niya. Pareho kaming nag-iisa. Pareho kaming naghahanap ng saysay sa buhay na biglang nagbago. Ang mga sumunod na linggo ay nagdala ng mas maraming balita. Naibenta na ang bahay. Maganda ang presyo. Binili ito ng batang pamilya na may 2 anak at aso. Natuwa ako na may magbibigay buhay ulit sa bahay na yon. Tinawag ako ni Ate Samuel sa opisina para pirmahan ang final papers. Halos tapos na, sabi niya. Konti ng administrative details at official na ang divorce. Gaano pa katagal? 2 linggo na lang maximum. 2 linggo. 2 linggo at opisyal nang matatapos ang 23 taon naming kasal. Lumabas ako ng opisina ni Samuel at bigla na lang. Nagmaneho ako patungo sa bahay ni Mang Ernesto. Kumatok ako pero walang sumagot. Kumatok ulit. Wala. Nag-alala ako. Tinawagan ko ang cellphone niya pero diretso sa voicemail. Sinubukan ko ang door knob. Bukas. Mang Ernesto. Tawag ko habang pumapasok. Nandito po ba kayo? Tahimik ang bahay. Nakita ko siya sa kwarto. Nakahiga sa kama. Sandali akong natakot na masama ang nangyari. Pero nakita kong humihinga siya. Mang Ernesto. Lumapit ako. Nakapikit ang mata. Mababaw ang paghinga. Dahan-dahang nagmulat siya. Valentin, buti na padalaw ka. Okay lang po ba kayo? Kumatok ako. Walang sagot. Natakot po ako. Nagpapahinga lang. Madaling mapagod nitong mga araw. Tumawag po kayo sa doktor. Hindi na kailangan. Paano pong hindi kailangan? Kung masama ang pakiramdam nyo, dapat tumawag po kayo. Valentin, upo ka muna. Umupo ako sa upuan sa tabi ng kama. Dahan-dahan siyang bumangon. Iniisip ko nitong mga nakaraang araw ang buhay ko, ang mga desisyon ko, ang oras na nasayang. Mang Ernesto, tapusin niyo muna. Nang ibigay ko sa iyo yung relo, sinabi ko na may mga bagay na mukhang mahalaga, pero sira sa loob. Tungkol sa kasal mo yon, pero tungkol din sa akin. Hindi po kayo sira. Baka hindi sira, pero nakatigil, katulad ng relo na yon. Nakatigil sa nakaraan, sa mga nawala, sa mga pwedeng mangyari, pero hindi nangyari. Mang Ernesto, sabi ko ng may diin, iniligtas niyo po ako. Tinulungan niyo akong makita ang totoo noong bulag pa ako. Binigyan niyo ako ng lakas para makalabas sa bagay na pumapatay sa akin. Hindi kayo nakatigil. Nandito kayo, tumutulong, mahalaga. Ngumiti siya ng malungkot. Ang bait mo, Valentin. Pero pareho nating alam na tapos na ang oras ko. Sa iyo, nagsisimula pa lang.
Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Marami pa po kayong maibibigay. Tingnan niyo kung ano ang ginawa niyo para sa akin. Tumahimik siya sandali. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ko. Mangako ka sa akin ng isang bagay. Mangako kang hindi mo sayangin ang pangalawang pagkakataon mo. Mabuhay ka ng totoo. Magmamahal ka ulit kapag dumating ang oras. Huwag kang magsarado tulad ng ginawa ko. Mangako po ako. Pero kayo rin po, mangako kayo ng isang bagay. Ano? Naalagaan niyo ang sarili niyo. Natatawagan niyo ang anak niyo. Nasusubukan niyo hanapin ang makakapagpasaya sa inyo. Sage, susubukan ko. Nagdagal ako roon ng hapon na yon. Nagluto ako ng hapunan para sa amin. Nag-usap kami ng kahit ano, kung ano ang magiging buhay ko pagkatapos ng divorce, mga posibilidad na nagbubukas, kung gaano katakot pero kasabay na exciting ang magsimula uli. Alam mo ba kung ano ang pinaka-ironic sa lahat nito? Sabi niya habang kumakain kami. Kailangan mong tumama sa ilalim para makalipad. Minsan, kailangang sirain ng buhay ang isang bagay para makabuo tayo ng mas maganda. Sa tingin niyo po ba magiging okay ako? Alam kong magiging okay ka dahil nagkaroon ka ng tapang na umalis. Yon ang pinakamahirap. Ang susunod, mas madali na. 2 linggo pagkatapos, tumawag si Ate Samuel. Tapos na. Official na ang divorce. Pinirmahan ko ang lahat kaninang umaga. Ipapadala ko ang copies sa'yo. Pinatay ko ang tawag at naupo sa sofa ng maliit na apartment na nirentahan ko. Opisyal nang hindi na ako kasal. 23 taon na reduce sa ilang legal na papel at lagda. Inaasahan kong mas mararamdaman ko. Inaasahan kong iyak ako o magagalit o kahit ano. Pero kalmado lang. Kakaibang kalmado, pero malugod na tinatanggap. Tinawagan ko si Mang Ernesto para sabihin ang balita. Tumunog ng maraming beses bago sumagot. Mahina ang boses niya. Mang Ernesto, okay lang po ba kayo? Valentin, pagod lang. Gusto niyo po bang dalawin kita? Huwag na. Tawagan mo na lang ako bukas. Ipagdiwang mo ang kalayaan mo. Deserve mo yan. Binaba namin ang tawag. May kakaiba sa boses niya na nag-alala sa akin. Pero pinili kong igalang ang hiling niya. Tatawagan ko siya ng maaga kinabukasan. Pero ang tawag na natanggap ko kinabukasan ay hindi ang inaasahan ko. Ang anak ni Mang Ernesto. Valentin, binigay sa akin ng tatay ko ang number mo. Si Rodolfo ito. Pasensya na sa ganitong oras. Pero nagka-heart attack ang tatay ko kagabi. Nasa ospital siya. Parang tumigil ang mundo. Ano po ang lagay niya? Stable pa naman. Pero malala daw sabi ng doktor. Nasa ICU siya. Pwede ka bang pumunta? Pupunta po ako. Dumating ako sa ospital sa loob ng 20 minuto. Hinintay ako ni Rodolfo sa labas ng ICU. Mga 50 anyo siya. Pareho ang pagod na mukha ng tatay niya. Salamat at napunta ka, sabi niya. Madami na akong narinig tungkol sa iyo mula sa tatay ko. Sabi niya napakabait mo raw. Siya po ang nakatulong sa akin. Pwede mo ba siyang makita? Pero saglit lang. Mahina na siya. Pumasok ako sa kwarto. Si Mang Ernesto, konektado sa mga monitor. May oxygen mask sa mukha. Napakaliit at marupok niya sa kama. Mang Ernesto, bulong ko habang lumalapit. Ako po to, Valentin. Dahan-dahang nagmulat siya, nakilala ako, at ngumiti ng mahina sa ilalim ng mask. Itinaas niya ang nanginginig na kamay at hinawakan ko yon. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Bulong niya ng may hirap. Hindi po. Mangako po ako. Ipagmamalaki kita. Nasira ako sa mga salitang yon. Tumulo ang luha ko. At ako po, ipinagmamalaki kayo. Salamat sa lahat, Mang Ernesto. Salamat sa pagliligtas sa akin. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko sa huling pagkakataon. Sumara ang mata niya. Nagsimulang tumunog ng tuloy-tuloy ang monitor. Dumating ang mga nurse ng tumatakbo. Inilabas nila ako sa kwarto. Hinintay namin ni Rodolfo sa labas. Parang oras ang bawat minuto. Sa wakas lumabas ang doktor na may malungkot na mukha. Pasensya na po. Ginawa po namin ang lahat. Wala na po si Mang Ernesto. Maliit ang libing. Si Rodolfo, ilang kapitbahay. Hindi marami ang tao sa buhay ni Mang Ernesto. At yon ang pinakamasakit. Isang lalaking matalino, mabait, at namatay na halos mag-isa. Pagkatapos ng libing, hinila ako ni Rodolfo sa gilid. May iniwan ang tatay ko para sa iyo. Binigyan niya ako ng sobre. Binuksan ko ito nang nanginginig ang kamay. May sulat na nakasulat sa nanginginig na sulat kamay ni Mang Ernesto. Mahal kong Valentin, kung binabasa mo ito, ibig sabihin wala na ako. Huwag kang malungkot. Nagkaroon ako ng maraming taon,
may maganda, may hindi. Pero nitong mga huling buwan, dahil sa iyo, naramdaman ko ulit na may saysay ako. Binigyan mo ako ng layunin nang wala na akong natitira. Binigyan kita ng relo bilang simbolo ng sira na bagay. Pero ngayon gusto kong tingnan mo ito ng iba. Kahit hindi gumagalaw ang kamay, maganda pa rin ang relo. May halaga pa rin ito, tulad mo. Ang ginawa ni Martha ay hindi nagde-define ng halaga mo. Ikaw ang magde-define nito. Mabuhay ka, Valentin. Mabuhay ka para sa atin dalawa. With love, Ernesto. Itinupi ko ang sulat at inilagay sa bulsa kasama ang relo. Dalawang bagay na ngayon ang naglalaman ng lahat para sa akin. Ang mga sumunod na buwan ay para sa pagbangon. Sanay na ako sa maliit kong apartment. Nagsimula akong lumabas ng mas madalas. Ginagawa ang mga bagay na matagal ko nang gustong subukan, pero walang oras dati. Nag-enroll ako sa photography class, sumali sa book club, nakipagkilala sa mga bagong tao. Isang hapon, 6 na buwan pagkatapos ng libing ni Mang Ernesto, nasa isang coffee shop ako na nagbabasa ng may umupo sa katabing mesa. Babaeng mga 45 anyos, maikli at kulay kastanyas ang buhok, magiliw ang ngiti. Nagkatinginan kami ng aksidente. Pasensya na po, sabi niya. Maganda raw ang librong yan. Nakikita ko sa lahat. Opo, maganda nga po talaga. Mahilig po kayo magbasa. Mahilig, pero nitong mga nakaraang panahon, kulang sa oras. Nag-usap kami ng ilang minuto. Maria ang pangalan niya. Arkitekto, diborsyada rin. Nag-share kami ng kwento nang hindi masyadong malalim. Pag-alis niya, binigyan niya ako ng number niya. Kung sakaling gusto mong magrekomenda pa ng libro. Sabi niya na may ngiti. Hindi ko siya tinawagan agad noong araw na yon o kinabukasan. Pero makalipas ang 1 linggo, nag-text ako. Nagkape kami, pagkatapos ay nag-dinner. Dahan-dahan, walang pressure. Nagsimula kaming magkakilala. Hindi ko alam kung kami ni Maria ang magtatapos. Hindi ko alam ang darating na hinaharap. Pero sa unang beses sa loob ng maraming taon, hindi ako natatakot sa hindi ko alam. Dahil natutunan ko ang isang mahalagang bagay mula sa lahat ng ito. Minsan, sinisira tayo ng mga taong mahal natin, kahit hindi nila sinasadya. Minsan, tayo mismo ang nananatili sa lugar na pumapatay sa atin dahil sa takot sa hindi alam. Pero ang manatili sa sira na bagay ay hindi katapatan. Autodestruksyon yon. Ang manatili palagi ay hindi katapangan. Minsan, ang pag-alis ang pinakamatapang na desisyon na magagawa mo. Umalis sa nakakasakit. Umalis patungo sa mas mabuti. Umalis para iligtas ang sarili. Binulong sa akin ni Mang Ernesto noong gabing yon sa ospital. Umalis ka na sa kanya. At tama siya. Pero hindi lang kay Martha ako umalis. Umalis ako sa bersyon ko ng sarili na tumatanggap ng mumo, na nasisiyahan sa pagiging invisible, na nagkakamali ng pag-ibig sa pagdurusa. Ngayon, tuwing tinitingnan ko ang relo na nakatigil sa 3 oras 15 minuto, hindi na ako nag-isip ng sira, nag-iisip ako ng paalala. Nagtitigil ang oras kapag tumigil tayo sa totoong pamumuhay. Pero lagi nating maibabalik yon sa takbo. Kailangan lang ng tapang para gawin yon. At sa wakas, nagkaroon ako nito.